Masayang araw po, mga ka-PN. Totoo yata ang hinala ng ating mga kababayan na baka nga naoperahan itong si Bongbong Marcos dahil sa mga litratong kumakalat po ngayon sa social media platform, mga kababayan, na napo ng ating mga kababayan na mayroong bumubukol dito sa bandang kaliwang bahagi ng tiyan ni Bongbong Marcos na tila baga mayroon itong daladalang colostomy bag na puno ng echas, pasitabi sa mga kumakain. Oh, naghanap po ako, mga kababayan, ng iba pang angle. Kasi mamaya yung nakita ko, napuna lang ng netizen na mayroong bukol. Sinabi na kaagad na mayroong bukol o naoperahan o mayroong siyang colostomy bag. Baka nagkataon lang na napayuko siya ng kaunti, tapos medyo bumukol yung kanyang damit sa bandang kaliwa, kaya parang mayroong colostomy bag sa tiyan si Bongbong Marcos. Inikot ko ang social media platform, mga kababayan. Naghanap ako ng ibang angle. O baka nga naman mali sila o baka rin tama sila. Ngayon nakita ko po ibang angle, mga kababayan. Naku po, isa na rin po ako sa mga nagduda na baka meron na rin ng colostomy bag na bit-bit-bit itong si Bongbong Marcos sa kanyang tagiliran ng punong-puno ng echas. O ito po, may mga litrato po ako ibibigay sa inyo, mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Kasi ako, nahusgahan ko na. O para sa akin, mga kababayan, colostomy bag po ito. O ito yung mga unang litrato. O ipakita ko sa inyo. Ayan. Wait lang ha. Ayan, meron namang bilog, di po ba? Gilid tayong konti para lumaki-laki. Ayan, merong bumibilog. Parang ano siya, parang parihaba yung kanyang forma, ganyan, rectangle. Pero bukol na siya. Hindi kaya, ito na yung tinatawag na colostomy bag na puno ng echas. Hindi ka man lang muna naglinis, Mr. President. Hindi mo man lang muna tinanggal yung may laman ng bagahe mo dyan sa tagiliran. Ayan pa, pangalawang picture, mga kababayan, di ba? Partida na, yung unang picture na pinakita ko sa inyo, ayan, kanang kamay po ang kanyang itinaas. Ito kanan to, nakamirror lang po yung camera ko. Kanang kamay yung kanyang itinaas. Ayan. Pero, kita nyo yung damit niya. Sa bandang kanan, sa baba. Umangat, di ba? Umangat. Medyo, kasi tinaas niya Umangat yung kanyang damit. Pero kita pa rin po, mga kababayan, yung bukol. Bumukol pa rin. Ewan ko, sabihin nota ito. Haba naman. Napaka-big niya naman. Ha? Dito naman sa pangalawang video yung pinakita ko sa inyo, ganun pa rin. Bandang kanan niya pa rin, yung kanyang ipinang-appear niya dyan sa robot. Robot, nakipagkamay pa siya dyan, nakipag-appear siya. Hinawakan niya yung robot. Pero, umangat pa rin, bumukol pa rin yung kanyang tagiliran bandang kaliwa. Habang nakaangat naman yung kanyang damit na laylayan sa bandang kanan. Di ba? Mga kababayan, ito pa lang, dalawang litrato pa lang ito. Ngayon, ito na ho yung mga hinanap kong litrato. Kasi nga, di ba, sabi ko, ayoko maniwala So, naghanap ako ng ibang angle. Baka nga naman, nagkataon lang. No, maloko din itong mga media na nilitratuhan talaga Hindi naman lang hanggang dito, dibdib lang yung pansinin niyo po yan, mga kababayan, ha? Baka sa mga susunod na araw, kung sakasakaling meron ulit silang ilalabas na mga litrato, hanggang dito na lang yan, hanggang baba ng dibdib na lang yan, mga kababayan. Baka hindi na ho, katulad itong litrato na ito na hanggang baba o hanggang sa paa niya. Ito, sana mag-open ito. Yan, nag-open po yung ito na po yung dalawang picture pa na nakita ko po para meron tayong comparison. Mahirap po kasi maniwala, mga kababayan, sa isang litrato lang. Dapat maghanap tayo ng iba pang mga makapagpatunay na totoo ang hinala ng ating mga kababayan na meron ng bagahe sa tagiliran si Bongbong Marcos maliban sa bagahe niyang pulburon. Ito. Ayan, mga kababayan, nakipagkamay siya saan sa kanan, di ba? Natural, makikipagkamay ka sa isang tao na kakausap sa'yo, magwe-welcome sa'yo, Pilipino man yan o hindi. Kanang kamay ang gagamitin mo. So, ginamit niya na naman yung kanang kamay niya. Yan, kita niyo naman, pero bumukol na naman po yung bandang kaliwa. Dito yung bakit ko nasabing bandang kaliwa. Di ba? Sa mga polo, merong bulsa. Ayan, may bulsa, May ballpen pa nga siyang ilagay, ballpen ba yan? Ballpen. Yan, mga kababayan, bumukol na naman po sa ilalim po ng panloob niyang damit. Damit. Polo. Yan, meron siya panloob puti. Doon sa loob, syempre. Sagwa naman ng bubutasan mo yung damit para lang sa colostomy bag. Di ba? Pangatlong picture yan, sa mga nakita ko. Ito, pangapat. Ganun pa rin. So, ayan, nakipagkamay. Nakipagkamay siya. Ayan, yun yung kanina. Ipansinin niyo po yung bukol. Yung bukol na yan. Ayan, di ba? Bumubukol ho, mga kababayan, Sa kabila, hindi naman. Di ba? Hindi naman, wala namang bukol sa kabila. Kahit na nagagamit niya madalas itong kanang kamay nga. Di sana, mas madideform ang damit kapag kung saan ina-outro dito. Igagalaw ko yung kanan ko. Di ba nadideform yung damit? Maaaring tumaas yung laylayan o di kaya bumukol o sa kabila. Kaya ganun. Parang ganun ba? Di ba? Pero napansin niyo po, mga kababayan, bukol na bukol talaga ang tagiliran
ni Mr. President. Ano ito, mga kababayan ha? Ano kaya ito? Ano ho sa palagay ninyo? Napakarami po kumakalat ngayon sa social media. Yan po ang usap-usapan ngayon. Ako, para sa akin lang mga kababayan ha, ito, sariling opinion ko po ito. Ano ho? Kasi nagkaroon po tayo ng isang kaibigan na alam niyo yung na-diagnose din po sa isang sakit na cancer sa colon. Kaso, namayapa na ho ganun talaga buhay, hindi na kinaya yung laban niya sa sakit niya. Nagpo-polo din kami, nagsusot din kami ng kagalitong polo na ito, minsan niya barong pa Kasi may mga event kami pinupunta gaya ng kasal, mga bigating kasal, pangmayaman kahit na pobre tayo, naiimbitahan tayo Yung mga pagkakataon na yon, meron siyang colostomy bag, yung tropa ko na namayapa na nga. Kasi nga na-diagnose na siya sa sakit na colon cancer. Meron siyang colostomy bag sa kanyang tagiliran, sa kaliwa. Kasi doon po lumalabas yung dumi niya. Ganito po, mga kababayan ang itsura. Bumubuko, lalo na kapag meron akong laman. Kahit walang laman, hindi ko kasi maaaring yan Pagka meron ako sa tiyan yan, ewan ko lang sa mga doktor, pag nag-explain, magagaling yung mga yan Yan ang trabaho nila Pero ako, batay lang po ito sa aking experience, mga kababayan. Yung kaibigan ko, meron siyang colostomy bag. Sabi ko, pre, para hindi masyadong halata. Ba't di mo itakin yan sa loob ng mo? Sa pantalon mo. Yan, gano'n mo ba? Para hindi masyadong bumukol. Total, wala pa naman laman yan. Sabi niya, pre, anytime kasi pwede lumabas na yung laman. Yung palaman. Peanut butter. Pre, hindi pwede, pre. So, mahaba kasi yung na yan, yung colostomy bag, mga kababayan. Mahaba yan Ganun kahaba yan, So, ididikit yan, saan yung may butas, itatapat yung butas sa butas, ganyan. Tapos, nakalaylay yan. Ngayon, kung pinabayaan mong nakalaylay yan, mga kababayan, tulad niya, may panloob siya, di ba? May panloob siya. Nakatakin yung kanyang panloob. Yung kanyang colostomy bag, yan, ilalabas niya yan, hindi niya po iipit sa pantalon. Siguro, i-roll ng kaunti, para yung haba niya, umigli, gano'n. So, maaaring na i-roll ito, yan kay Bongbong Marcos, na i-roll ito. Ganyan nga yung sa tropa ko, na niro-roll niya, habang wala pang laman. Hindi naman yung roll na napakanipis. Yung basta gano'n mo lang, yung mahaba, mapaikli mo lang siyang ganyan, para hindi po, pumasok dun sa pantalon mo, sa sinturera ng pantalon mo. Ganyan. Yan, bumubukol na yan, mga kababayan. Sa palagay ko lang, opinion na naman natin ito. Yan po yan. Colostomy bag na po yan, mga kababayan. Yan po ang assessment ko. Grabe, assessment talaga batay lang po yan sa mga experience ko dahil doon sa barkada ko na na-diagnose nga ng colon cancer at mayroong bit. Ilang buwan ba yun? Kung di ako nagkakamali, kulang-kulang 2 buwan yung kanyang colostomy bag na yun. So, magtatagal pa po ito. Kung totoong na-operahan itong mama na ito kasi siyempre pinagagaling po yung kanyang wet packs kasi mayroon niyang infection. Yung kanyang diverticulitis, yan. Namaga, baka nagnana, o di natin alam na infection na, nagkaroon na ng pagdurugo, kaya kinakailangan niya operahan. So, maaaring may tamas pa ito sa tiyan ngayon, mga kababayan. Palakad-lakad na siya. Delikado ho yan, kahit na umiinom mo siya ng gamot, baka mamaya ma-infection. O di kaya, yung sugat, gumanga, ano mangyari ba? Maraming pwedeng mangyari mo dyan sa hangin sa labas na na-absorb ng katawan niya, marumi, polluted air, papasok sa katawan niya, pwedeng ma-infect yung kanyang sugat sa loob. Maraming kadahilanan po na maaaring lumala itong kanyang sakit kahit nasabihin pa natin na-operahan kung totoo mang na-operahan na itong mama na ito. At kung totoo man na meron itong colostomy bag. Mahirap yan. Sana hindi na muna siya nagliwaliw. Kunwari, nagtatrabaho itong mama na ito, wala ka namang ginagawa, pakamay-kamay ka lang naman. Pabisibisita ka lang naman sa saang bansa mo gustuhin. Para sabihin meron kang ginagawa. Huwag mo kaming utuin, Marcos. Hindi mo na kami mauuto. Sabihin mo sa Pilipino kung ano ang tunay na karamdaman mo, lalo ngayon, meron na naman, mga kababayan, na panibagong usap-usapan sa social media. Grabe talaga itong ating mga kababayan. Bakit? Alam nyo, meron ba, bago ngayon? Maliban dyan sa mga bumubukol sa kanyang tagiliran na usap-usapan ngayon sa social media, mga kababayan, ng ating mga kababayan, stage 4 cancer na si Marcos, mga grabe, hindi ko na lamang kinuha yung mga post na yun na meron ng stage 4 cancer si Marcos. Hindi ko na in-screenshot para ipakita sa inyo, no need na. Kwento na lang siya, kaya ikikwento ko na lang sa inyo. Isa yan, sa mga usap-usapan ngayon na malala na daw talaga ang sakit ni Mr. President, mga kababayan. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Kung totoo man ito lahat, sangayon po ba kayo na pumahinga na lang siya? Ako gusto ko na talaga. Kung pwede ko lang ipanalangin sa Ama na sana po, pagpahingahin nyo na lang siya. Patulogin nyo na lang po niya. Kaso hindi po natin maaaring gawin yan, mga kababayan. Huwag po natin ipanalangin ang kamatayan ng isang tao at kasalanan po yan. Siya na lamang po ang nakakaalam kung kailan niya gustong gawin na pagpahingahin itong si Bangag. Di ho ba? At least ngayon, nakita natin yung kanyang tagiliran, meron ng bumubukol. Matagal pa po ito mawala ay mga kababayan. Nakakaya pa po ito 2 buwan. Kulang-kulang 2 buwan. Sa mga susunod po na litrato, abangan po natin kung kaparehas ba nito na meron pa rin bubukol sa kanyang tagiliran. Pero kung iiwas po ng mga cameraman, ng mga photographer, ang bandang bahagi na yan ng kanyang katawan na huwag makuhanan kasi nga baka mahalata yung bukol o di kaya
mismo ang Palasyo Malacanang ang magbigay ng abiso o babala na sasabihin nila sa mga cameraman, sa mga photographer na huwag niyo masyadong tatamaan, nilitratuhan, ipopokus yung tagiliran ni Marcos ha. Mapupuna na naman tayo dyan na meron ng colostomy bag, si Bangag. Ano ba, mga kababayan? O, hanggang dito na lang, obvious na po. Halata na masyado kung hanggang dito na lang yung mga litratong makikita natin sa mga susunod pa na araw. O, kung o di kaya naman, samantalang tapalan na lang nila ng packaging tape. Packaging tape, duct tape mo na merong plaster, tapos duct tape yung ilagay para matibay, o para sa mga susunod na event, pag muna siyang maglalagay ng colostomy, para wag colostomy bag, para hindi bumukol, o pwede, hindi natin mahahalata yun. O no, mga kababayan, pero hindi naman po maaari na hindi siya magkabit ng colostomy bag kasi nga, anumang oras, pwedeng tumagas po yan. Pwedeng tumagas, hindi pwedeng puno yung tiyan niya kasi meron siyang opera. O pag puno yung tiyan niya, kain siya, tapos meron pang stock ng mga echas, baka bumuka yung tahi, maapektuhan pa yung inopera na parte ng kanyang katawan. Baka mag-infection pa, naloko na. Kaya hindi maaari na walang colostomy bag na narito sa kanyang tagiliran. Laging mayroon ho yan. O pansinin na lang po natin sa mga susunod na litrato, mga kababayan. Okay, o ipanalangin nyo na rin. Kayo na lang manalangin. ayoko manalangin. Kayo na po bahala, manalangin. Kung anong gusto nyo manalangin, ipanalangin nyo na. Okay, o ito pa isang balita, mga kababayan. Pag-usapan na rin po natin itong di umano'y nabulilyaso na presidency o Senate presidency nitong si Loren Legarda. Yan ang sabi-sabi. No? Pero magkaiba po ang opinyon ng ating mga kababayan. Magkaiba. Maaaring totoong nabulilyaso dahil sa mga kadahilanan o yung dahilan na yon maaaring mali naman. O ito, basahin po natin. Naikli lang, hindi ko na babasahin lahat ito, mga kababayan, para maintindihan lang po natin kung ano ang tawag ito, kung ano ang mga opinyon ng ating mga kababayan. Bakit nila naging opinyon nyo? Kanilang mga opinyon na yan. Mamaya malalaman niyo po kung ano mga opinyon nila. Ito, muntik na maging Senate President si Senadora Loren Legarda noong Miyerkules. Kung hindi ipinilit na ibalik si Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa mga source ng bilyonaryo. O Loren Legarda, bulilyaso sa Senate Presidency. Bakit po nabulilyaso? Ang sabi ko kasi, mga kababayan, kapag ka daw naging Senate President na itong si Loren Legarda, plano di umano nito na ibalik si Senator Rodante Marcoleta sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, pwede? Depende sa kanya. Pero halimbawa lang, ito ipagpalagay natin mga kababayan na naging Senate President na si Legarda. Sino ba ang may gusto niyan na magkaroon ng term sharing? Term sharing yan. Kasi si Soto from majority. Si Legarda from majority black din. So term sharing yan. Hindi yan matatawag na pagbabago ng liderato sa Senado. Kasi kapag sinabi ho natin nagkaroon na ng panibagong liderato o pagbabago ng liderato sa Senado sa katauhan ni Senator Loren Legarda ay hindi ho yun. Parehas po silang majority Pwedeng nag-usap yung dalawa na yun, ikaw naman, masyado na ako mainit sa publiko. Baka sa susunod na pagtakbo kong senador, hindi na ako mananalo kasi ang baho na ng pangalan ko. Term sharing. Ang tunay na pagbabago ng liderato sa Senado, mga kababayan, para sa akin, ay kung manggagaling mismo sa minority bloc ang susunod na magiging Senate President sa pamamagitan ng kudeta. Ikukudeta nila ang sitting Senate President, which is si Tito Soto. Kaso walang nangyaring ganun ho So walang nabago na liderato sa Senado, lalo na ngayon na nanatiling Senate President pa rin si Tito Soto. Wala nabago. Bagamat nagkaroon di umano ng plano itong majority bloc na ipasa kay Loren Legarda ang pagiging Senate President. Pero naunsami daw, mga kababayan, kasi pinaplano di umano o ipinilit di umano nila nitong iba o baka si Loren Legarda din na ibalik si Marcoleta sa pagiging chairman ng BRC. Kaya naunsami. Maraming tumutol. 5 senador di umano, mga kababayan, ang tumutol sa pagpapalit ng liderato sa Senado kasi nga ayaw nilang maibalik si Marcoleta, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee. O ito yung mga tumutol na 5, mga kababayan. O 5 senador ang kumontra. Malamang ito ang mga yon. Soto, Lacson, Hontiveros, Pangilinan, Aquino. Matik yan. At alam na natin kung anong dahilan. Halata naman. Halata naman kung ano ang dahilan. Ayaw nilang maupo
si Marcoleta bilang BRC chairman, mga kababayan. Itong 5 senador na ito ang tumutol. Wag na ituloy ang pagpapalit ng Senate President. Wag nang iupo bilang Senate President si Ligarda, manatili na lang kay Tito Soto. Walang mangyayaring term sharing. Yan di umano, mga kababayan, ang nakikitang dahilan ng ilan nating mga kababayan. Ngayon, meron naman pong nagsasabi, dalawa nga yan, sabi ko, di ba? Magkaiba ang opinion ng ating mga kababayan. Meron naman pong nagsasabi na kahit na si Loren Ligarda ang magiging Senate President na, hindi maaaring iupo si Senator Rodante Marcoleta o ibalik sa Blue Ribbon Committee. Sino ba ang Senate President? Saan nanggaling siya? Galing siya sa majority block. Ngayon, kung itong bagong Senate President na mula sa majority block, kukunin ang isang Rodante Marcoleta, ilagay sa BRC na nanggaling sa minority block, hindi kaya papalag itong mga kasamahan ng bagong Senate President na mula sa majority, hindi kaya papalag yung kanyang kapwa majority? Magkakagulo yan. Magulo yan, mga kababayan. Magkakagulo ang Senado. Lumalabas na magiging traitor si Loren Ligarda sa mga kapwa niya majority. Kumbaga, sa madaling salita, mahabang usapin yan. Malabong mangyari yan talaga. Sa kasaysayan, ewan ko lang hindi tayo masyado nakatutok pa noon sa usapin sa politika, lalo-lalo na sa Senado. Kayong mga may edad dyan, paki-comment nga po, mga sir, mga madam. Kung meron na ba kayong tawag nito, na experience, meron na ba kayong naranasan o nasaksihan, ayan, sa Senado na ang isang sitting Senate President ay nag-appoint sa mga komite na nagmula sa minority, mga kababayan. Meron na po ba kayong nasaksihan na ganyang pangyayari? Ako sa akin lang, sa mga nasaksihan lang natin, wala pa ako nakikita ganyan. Maliban na lang kung talagang traidura na ang labanan. Yung Senate President is majority. Tapos, teka, mas gusto ko tumama na ito Mas gusto ko siya maging BRC chairman. Kahit namula siya sa minority, siya kukunin ko. Wala pa akong nasaksihan ganyan, mga kababayan. Ewan ko lang yung mga mas matatanda pa sa akin. Mga madam, sir, paki-comment nga po kung meron na kayo nasaksihan. Kung meron, maaaring tama ang ibang opinion o pananaw ng ating mga kababayan na kaya hindi natuloy ang Senate presidency ni Loren Ligarda dahil ipinipilit di umano nila na ibalik si Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Napalagay ko lang, mga kababayan, na wala pa talaga nangyaring gano'n. Maaari pa siguro ganito ang nangyari noong mga nakaraang araw na naging usap-usapan na magiging Senate President di umano si Loren Ligarda. Nang-aasar lang niya mga yan. Nang-aasar lang yan, yung majority na yan. Nang-aasar lang yan sa minority. Kasi, siyempre, di hamak na mas marami sila. Mas ilan lang yung minority, siyam lang yan Pinasasabik lang nila ang tao Ngayon, kung totoo man talaga, mga kababayan, halimbawa kung totoo na itong 5 senador na ito, tumutol na maging Senate President si Ligarda dahil ibabalik si Marcoleta sa BRC. Kung totoo man, yung mga senador na yan, lahat ng mga nasa majority, mga kababayan, nagigigil ako, visit na yan. Lahat ng mga senador na nasa majority block, mga kababayan, walang pagmamahal sa bayan yan. Hindi ho nila pinoproblema ang napakalalang maanumalyang flood control project. Wala silang pakialam dyan. Wala silang plano na matumbok kung sino ang mastermind at sino ang big fish na dapat maipakulong. Kasi kung totoo na concern sila sa kabanang bayan, sa Pilipinas, mga kababayan, baka sila pa nga mismo Kahit sabihin pa nilang mula sila sa majority block baka sila pa nga mismo ang magsabi na dapat magpalit na tayo ng komite, sa Blue Ribbon Committee. O bakit din natin ipagkaloob sa mga taga-minority block ang presidency ng Senado? Subukan natin sila. Ibigay natin sa kanila. Pahintulutan natin sila na palitan tayong taga-majority bilang namumuno sa Senado. Baka mas matapos nila ang problema sa maanumalyang flood control project na ito na hindi pa matapos-tapos. Kaso walang ganun Walang ganun, mga kababayan. Ayaw pa nga nila na maibalik si Marcoleta sa BRC Maliwanag po na wala ho silang concern sa kabanang bayan. Ang sa kanila, sumasahod sila, meron silang mga natatanggap na naglalakihang allowance, mga kababayan, milyon-milyon po yan. Si Libis din na ang masabi, 3 million to 3 million a month ang mga natatanggap di umano nito mga nasa
House at nasa Senate. Every month. Yan ha? Yan lang ang habol nila. At syempre, sweldo. Pero maliit man lang yung sweldo nila. O, di hamak sa kanilang mga allowance. Mas malaki talaga ang pondo. Halimbawa kung magkakaroon sila ng insertion, katulad ni Risa Ontiveros na napakaraming insertion pero wala napatapos na proyekto. Di ba, mga kababayan, walang concern yung mga yan sa kaban ng bayan. Ang pinananatili lang mo nila, ayan, kanila ang liderato dyan sa Senado. Tandaan po natin, yung mga senador na yan, mga kababayan, bulok yan. Dapat yan huwag nang iboto sa mga susunod na halalan. Ikampanya po nyo po kasi, ikampanya nyo na ito mga ito, huwag nang iboto. Kita nyo? Takot na takot sila maibalik si Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, tutumbakin talaga ni Marcoleta kung sino-sino. Ito mga big fish na ito na dapat maipakulong. Kaso wala. No? Wala. So yun po, ang dalawang opinion ng ating mga kababayan. Di paso tayo. Ang sabi ng iba, maaaring totoo na nabulilyaso ang Senate presidency ni Legarda kasi ayaw nilang maibalik si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ang isang panig naman ang nagsasabi rin na malabong mangyaring maging chairman uli si Marcoleta sa BRC hanggat majority ang nakaupo. Dahil kailanman, di umano, wala pang nangyayaring ganyan. Na majority ang Senate President, minority naman ang nasa pinaka makapangyarihang komite sa Senado. Malabo na minority ang hahawak ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, hanggang dito na po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.